Good morning sa ating lahat. At ngayon ay mag-share ako sa inyo ng isang mahalagang topic na hindi nabibigyan ng pagsasaalang-alang, kung kaya't marami tayong mga nagiging maling desisyon sa buhay at minsan ay sinisisi natin ang ating sarili o sinisisi natin ang ibang tao, pero hindi natin nare-realize na may connection yung ating mga decision sa buhay sa ating perspective sa buhay. Pag sinabing perspective ay pananaw. Ay, pag tinagalog mo yung isaktong word na perspective ay pananaw, at may mga English words kasi na pag tinagalog mo siya ng saktong Tagalog ay kailangan mo pa siyang i-explain nang sa ganun ay makuha mo talaga yung pinupunto ng salita kung saan mo gagamitin, kung anong sentence mo siya gagamitin. Tulad ng word na perspective, tinagalog natin pananaw, pero parang hindi makuha kaagad yung pinakabuuan ng meaning pag sinabi nating perspective on life or pananaw sa buhay. So, ang Tagalog na pananaw ay paggagamitin ko ito sa perspective on life. Ay ibig sabihin nito ay kung papaano mo naiintindihan ang buhay, kung papaano mo na uunawaan ang buhay. At dahil sa tama yung pangunawa mo o pagkakaintindi mo sa buhay, so ibig sabihin susuriin mo siya, isasaalang-alang mo siya upang makita mo talaga kung ano yung tama. At kung ano yung nakita mong tama, yun ang magiging pundasyon ng kung paano mo tignan ang buhay. So yun ang ibig sabihin. Kasi kung paano mo tignan ang buhay, kung paano mo naunawaan, kung paano mo naiintindihan, doon nakasalalay yung mga gagawin mo sa buhay. So nakasalalay sa perspective mo sa buhay, yung kung paano mo i-handle ang iyong buhay sa araw-araw. Nakasalalay sa perspective mo sa buhay, sa pananaw mo sa buhay, nakasalalay doon yung kung paano mo handlean ang iyong love life, ang iyong pag-aaral, ang iyong negosyo, ang iyong trabaho, ang iyong relationship sa bawat tao, paano mo respetuhin ang iyong kapwa, paano mo maiintindihan yung side ng iyong kapwa, doon nakasalalay. So, ibig sabihin nito, kapag mali yung ating pag-handle ng relationships, ay dahil sa mali yung ating perspective sa buhay. Kung mali yung ating pagrespeto sa ating magulang, ibig sabihin, nag-ugat ito sa maling perspective natin sa buhay. Kung pumapasok tayo sa kung ano-anong klaseng relationship, ito dahil kasi ay resulta ng ating kung paano natin naiintindihan ang buhay. Ngayon, minsan ito ang problema. Iniisip natin na wala kayong pakialam sa ginagawa ko. Ang importante, hindi ko kayo pinapakialaman at wag niyo din akong pakialaman. Yung hindi ko kayo naiistorbo at hindi rin ninyo ako naiistorbo. Minsan ganun yung ating prinsipyo sa buhay. Which is maling-mali. Kasi kapag mali yung ating perspective sa buhay, makakasakit tayo ng kapwa. Makakaistorbo tayo ng ating kapwa. Maiirita natin ang ating kapwa. So, kung meron kayong mga kakilala na nakakairita at iniintindi nyo na lang, nakakainis, may mga ganong tao, pero hindi natin pinapalata sa kanila, pero asar na tayo, yung mga taong ito, kaya ganun yung kanilang dating sa kanilang kapwa kasi yung perspective nila sa buhay mali. Ngayon, kapag hindi mo pinatulan yung naaasar ka na sa kanila, ibig sabihin, hindi ka pumatol kasi tama ang perspective mo sa buhay.
So tandaan nyo yan, makaka-istorbo ka, makakasakit ka, makaka-apekto ka sa iyong kapwa kapag ang perspective mo sa buhay ay hindi tama. Kapag i-evaluate nyo ang buhay ninyo, lahat ng mga nasaktan ninyo, kasi sa time na yon hindi tama ang iyong pananaw sa buhay. Nangibabaw ang iyong mga sariling kaisipan o sulsul ng ibang tao, nangibabaw ang iyong damdamin, kung kaya't nakagawa ka ng mga bagay na nakasakit sa iyong kapwa. Yan, so, mahalaga na magkaroon tayo ng tamang perspective sa buhay. Imagine ninyo, no? Halimbawa, nagbukas ang Robinsons, halimbawa, nagbukas ang Robinsons, and then, pagpasok ng mga tao, doon sa gitna doon sa event place, diyan sa Kalasyaw, no? Yung event place, merong isang figure, and then, ang mga tao nakatayo sa iba't ibang sulok, no? And then, doon sa second floor, sa balcony, napalibutan siya ng maraming tao. Pero may isang figure doon sa gitna ng flooring, doon sa first floor ng event place doon. So ang mga iba nasa ibang side, nakita nila yung number. Sabi nila, number 6. May number 6 doon sa floor. And then doon sa kabilang side naman, nakita nila, may number 9. So, depende ngayon sa kinalalagyan, kinaroroonan ng bawat tao kung ano ang magiging perspective nila sa figure na yon. Pero isang number yon. Iba-iba ang pagtingin ng tao. At dahil sa iba't iba ang pagtingin ng tao, pwedeng pagmulan ito ng away. Pwedeng pagmulan ito ng misunderstanding. Ngayon, para malaman mo kung ano talaga yung number na yon, so kailangan mong i-trace at konsultahin yung kung sino naglagay ng number na yon, kasi siya lang nakakalam kung talagang anong number yon. Kaya kung hindi ka kukonsulta doon sa gumawa ng number na yon, talagang hindi matatapos ang pag-aaway. Ngayon sa buhay, ganun tayo. Isang buhay lang ang binigay ng Lord sa atin. Pare-parehas lang na buhay na galing sa Kanya, pero ang daming nag-aaway, hindi nagkakaintindihan. Kasi hindi tayo kumukonsulta sa kung sino talagang nagbigay ng buhay. Hindi tayo lumalapit, hindi natin tinitrace kung sino talaga ang pinanggalingan ng ating buhay. Kaya iba-iba tayo ng pagkaunawa at pagkaintindi sa buhay. Iba-iba tayo ng pananaw sa buhay. Kaya mayroong away, mayroong hindi pagkakaunawaan, may mga nakakairita, may mga nakakainis, may mga nakakaasar, may mga taong nasisira na nga ang kanyang buhay sa kanyang ginagawa, tinutuloy pa rin niya. Kasi hindi tayo lumalapit sa kung sino talagang nagbigay ng buhay sa atin. At nakasalalay doon sa ating kung paano natin naiintindihan ang buhay, nakasalalay doon yung ating mga ginagawa sa bawat araw. Yan. So, si Jesus Christ, no, nung siya ay pumunta dito sa lupa, ayon sa aking pagsasaliksik, mayroong 3 classifications, no, kung papaano tignan ng tao ang buhay. May mga iba't ibang perspectives ang mga taong dinatnang ng ating Panginoon sa Israel. Yung mga iba dito, yung mga ibang classifications na ito, mayroon pa rin hanggang ngayon. Pero, mas marami nang naidagdag. Pero sa panahon ni Jesus Christ, babalikan natin kung ano yung mga perspectives ng mga tao noon sa buhay, kung bakit ganun yung mga teachings ni Jesus Christ sa kanila. Marirealize ninyo kung bakit yung mga scripture verses na natitingnan natin, marirealize ninyo kung bakit yun ang kanyang itinuro sa panahon na yon. Ano ang perspective nila kasi sa buhay? Doon ibinase ng ating Panginoon yung kanyang pagtuturo sa kanila. Yan, so ang mga iba, over
nag-overreact doon sa kanyang mga tinuro. Ang iba, nagbago ang pananaw sa buhay. Ang mga iba, hindi nabago. So, iba't iba pa rin ang klase ng kanilang pagtanggap sa tinuro ng Panginoon. Dahil yung mga tao na ito ay maaring ayaw nilang palitan yung kanilang pananaw sa buhay kasi yun na ang nakasanayan nila. Yan. So, pero mayroong isang magagamit natin para i-describe kung ano yung perspective ng mga tao sa panahong iyon. Nung si Jesus Christ ay unti-unti na siyang namumulat, unti-unti nang nagkakaroon ng sariling pag-iisip. Nauobserbahan na niya unti-unti kung papaano mamuhay ang mga tao. Nauobserbahan na niya kung ano ang pananaw ng mga tao sa buhay. At ang nakita niya, kung i-describe natin, ang mga tao sa panahong iyon ay natutupok, nalalamon, nasisira ng makasariling pananaw sa buhay. Anong ibig sabihin natin doon? No? Kasi pag ang isang tao natupok siya ng kanyang sariling layunin, kapag isang tao tumutok siya sa kanyang sariling pangangailangan lamang, sa kanyang sariling ambisyon, once ng tao tumutok dyan, mahirap makapasok ang Panginoon sa kanyang buhay. Kung kaya't yung mga Hudyo, tinuring na tao ng Diyos mismo, dumating na sa kanilang tagapagligtas, and yet, nireject pa rin nila. Sila pa mismo ang nagpa-crucify kay Jesus Christ. Kasi ang mga tao sa time na yun ay tinutupok ng kasariling mga nais marating sa buhay, mga gustong makuha sa buhay, mga gustong maranasan sa buhay, kung kaya't wala silang panahon para bigyan ng lugar ang ating Panginoon. Parang ngayon lang, di ba? So, yung una na self-perspective, yung self-perspective ng tao sa buhay, una, yung pressures of becoming great and rich. The pressures of becoming great and rich. Alam niyo ba may pressure yan? Matinding pressure yan. Kapag hindi mo makayanan ng pressure, anything, any kind of machine or halimbawa yung balloon, pagka nasobrahan mo ang pressure yan, bibigay yan. So anything na may pressure, once na hindi nahandalan yan, bibigay. At kaya nga ang survey sa mga nag-accomplish ng kanilang dreams and ambitions ay malit lamang yung percentage ng nagtatagumpay dahil karamihan hindi nila nakakayanan yung pressures to become great and to become rich, to become famous. Pag hindi nila nakayanan yung pressure, kasi bago mo marating yun, may pressure talaga ng mga philosophers dahil kasikatan ng mga philosophers sa time na yon. Influence man nila Aristotle, Socrates, sila Plato. So, dahil sa kanilang influence, so sila ay naging famous philosophers. Sila ay naging rich, mga warriors, mga kings. At kasama mga powerful religious leaders. Dahil sa influence nila, maraming tao na gusto rin nilang maging sikat. Gusto rin nilang maging mayaman. At dahil sa pressure na ito na maging sikat at maging mayaman, hindi nila nabigyan ng lugar ang Panginoon sa kanilang puso. Kasi yun ang kanilang pananaw sa buhay. Yung maging sikat, kailangan ang buhay mo, gawin mong sikat at gawin mong mayaman. That's how they viewed life. To become famous and to become rich. To become great. To accomplish your personal ambition. To accomplish your personal dream. Kaya kung ikaw ngayon ay nilalamon at tinutupok ng iyong
personal ambition, personal dream. You need to be careful. Dahil baka diyan mo na inuubos ang lahat ng iyong oras, panahon, lakas, pera. And then pagdating ng araw, wala pala itong kabuluhan sa ating Panginoon. At hindi mo na-realize sa pag-pursue mo ng iyong mga gustong makamit na maging sikat at maging mayaman. Baka hindi mo na-realize marami ka nang nasasaktan. Marami ka nang na-offend. Ang sabi ng Panginoon, ito marirealize niya kung bakit ito ang sinabi niya. Matthew chapter 18 verse 3, sabi niya. Then he said, I tell you the truth, unless you turn from your sins and become like little children, you will never get into the kingdom of heaven. Okay, sa ibang translation, mababasa, in-specify niya doon, kung hindi ka magiging mapagpakumbaba tulad ng isang bata na wala pang alam, tulad ng isang bata na alam niyang hindi pa niya kaya hindi siya nakikialam, hindi siya nagmamataas, hindi siya nagmamagaling kasi alam niyang hindi pa niya kaya. Sabi, hanggat hindi mo ginaya yung ganung pananaw, sabi niya, hindi ka makakapasok sa kaharian ng langit. Ito kasing problema sa tao kapag ka nagkakaisip na nakakaalam na ng iba't ibang bagay, lumalaki rin yung kanyang pagtingin sa sarili. Pero ayaw ng Panginoon yan. Ito ba ang sabi niya? Bakit niya sinabi yung mga ganito? Matthew 23 verse 12. Matthew 23 verse 12. But those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Gets niya kung bakit tinuro ni Jesus Christ ito? Dahil sa nadatnan niyang tao na natutupok at nilalamon na ng kanyang pagiging famous at pagiging mayaman. Matthew 19 verse 30. Sabi niya, Matthew 19:30. But many who are the greatest now will be least. And those who seem least important now will be the greatest then. So, yung principle na ito na tinuro ng ating Panginoon, ang daan patungo sa taas ay kailangan mong magpakababa. Kapag ikaw ay nagmataas, yun ay siguradong daan na mauuwi sa pagiging nasa hulihan. Na-try nyo na yun, yung nagmamadali kayong pumila, gusto nyo kayong mauna, and then nauwi kayo sa pagiging nasa hulihan tuloy. May mga times na gano'n, lumilipat ako ng pila dahil gusto ko mauna ako, and then kung kailan malapit na ako, then nasira yung computer. Dahil sa kagustuhan mong maging mauna, tuloy nasa huli ka. And then tinatawanan ka, ngumingiti yung mga akala mo na naungusan mo na. Alam niyo sa buhay, kuminsan nangyayari yon. Pinaglaanan mo ng maraming panahon, maraming lakas, maraming pera, and then kalaunan, yung mga gusto mong maungusan, sila pang nasa itaas. At yung mga akala mong walang mararating sa buhay, akala mo nasa huli na, sila yung nasa una. Ikaw, akala mo nauna ka na, and then ikaw pala nasa huli. So, mag-ingat tayo. Baka ganun ang kababagsakan ng ating buhay kung hindi natin bigyan ng lugar ang Diyos sa ating puso. Dito sa Matthew 19 verse 21. Matthew 19:21, sabi niya,
Jesus told him, "If you want to be perfect, go and sell all your possessions and give the money to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come follow me." But when the young man heard this, he went away sad, for he had many possessions. Then Jesus said to his disciples, "I tell you the truth, it is very hard for a rich person to enter the kingdom of heaven." Hindi naman sinabing hindi sila makakapasok, but it's very hard, sabi niya. Why? Kasi karamihan sa mga mayayaman, hindi lahat pero karamihan sa mga mayayaman, mas priority nila ang kayamanan kaysa doon sa nagbigay ng kayamanan sa kanila. Kakaunti lang yung mga mayayaman na talagang ina-acknowledge na ang Diyos ang nagbigay ng lahat sa kanila. Kaya nga mas giver, no? Mas giver yung mga hindi gaanong mayaman pero ina-acknowledge nila na galing sa Diyos ang lahat. Kaysa doon sa mga mayayaman na sa akala nila nakuha nila yun dahil sa kanilang sariling pagpupursige, dahil sa kanilang sariling diskarte. Ako, yan ang iingatan natin kasi mawawala bigla yan sa atin. At hindi yun babalik hanggat hindi mo ina-acknowledge na hindi ka magaling. Dahil lamang sa biyaya ng Diyos na kumikilos sa iyo, kaya nagkakaroon ka ng mga pagpapala. Hanggat hindi mo inaako yun, hanggat ang ipinapakita mo sa mga tao, magaling ka, madiskarte ka, mahusay ka, hindi mo makukuha yung mga pagpapala na yan. Diba sabi ng Lord sa Deuteronomy chapter 8, "Remember the Lord your God who gives you the power to get wealth." O hindi ka mapipressure kapag alam mo sa sarili mo na nasa iyo yung power ng Lord to get wealth. Pag alam mong nasa iyo yung power ng Lord to be prosperous, hindi ka mapipressure. Pero pagka sarili mo na diskarte yung pinapairal mo, mapipressure ka. Okay? So, yan ang unang classification ng mga tao na nadatnan ni Jesus Christ. Na almost si Jesus Christ, hindi natin sabihin almost, kundi same temptation ang siyang dumating kay Jesus Christ. Na inoffer ng Satanas sa kanya yung pagiging famous at pagiging wealthy. Kaya sabi niya dito sa Matthew chapter 4, Matthew chapter 4 verse 8, no? Matthew 4:8. Sabi ng Bible ganito, "Next, the devil took him," Jesus, "to the peak of a very high mountain and showed him," so pinakita ni Satanas kay Jesus Christ, "all the kingdoms of the world and their glory." Sabi ni Satan sa kanya, "I will give it all to you." Honor and glory. To become famous and to become wealthy. "I will give it all to you," sabi ni Satanas, "if you will kneel down and worship me." The same temptation ang naranasan ni Jesus Christ sa temptation na naranasan ng mga taong dinatnan niya. Nanalinlang sila ng Satanas na maging famous at maging wealthy. And hindi nila na-realize pag ginagawa nila ito, they are kneeling down to Satan. Dahil ina-accomplish nila ang mga bagay na ito without the help of God. Kahit sabihin nilang naniniwala silang may Diyos, kung hindi nila priority ang Diyos. See, it's not enough to believe God. Kung talagang tama ang perspective mo, hindi ka lang maniniwala sa Diyos. Ipa-prioritize mo siya. Ang daming tao naniniwala sa Diyos.
Sobrang makadiyos at relihiyoso yung dinatnan ng ating Panginoong mga tao. They believe in God. Pero hindi nila pinana-prioritize ang God. Kasi naging mali ang perspective nila sa buhay. Another classification sa yung pangalawang classification ng mga taong dinatnan ng ating Panginoon. They are full of cares. Cares for their basic needs. Yung sobrang pag-aalala. Labis-labis na pag-iisip sa maraming bagay na kailangan nila sa buhay. Pagkain, maiinom, may susuot, titirhan. At ang mga taong ito sila ay hinihimok ng takot at ng pag-aalala. Iniisip nila ng sobra-sobra kung paano sila kikita ng pera. Iniisip nila ng sobra-sobra kung paano sila makakaahon sa kahirapan. And then, eventually, ito yung maglilid sa kanila sa depression, anxiety disorder, eating disorder, and addictive behavior. So, ang mga tao, ang sinumang tao na na-develop ang kanyang eating disorder, ang mga taong ito ay hindi nila nakayanan yung stress dahil sa kanilang sobrang pag-iisip ng kanilang mga basic needs. Ang mga tao na na-develop yung kanilang addiction, karoon sila ng anxiety. Ang mga taong ito ay na-develop yung mga ganitong behavior sa kanilang buhay dahil sa hindi nila nakayanan yung stress. Yung mga tao na may kinakatakutan, hindi makapag-concentrate, hindi makapag-focus sa kanilang mga ginagawa, hindi makayanan, ma-overcome yung mga negative thoughts, negative feelings. Ang mga ito ay sa sobra-sobra kasing pag-aalala, labis-labis na pag-iisip sa kanilang mga basic needs. So maunawaan nyo yan kung bakit ganito yung mga sinabi ng Panginoon siya nagturo. Sabi nga dito sa Matthew chapter 13 verse 22. Sabi ng Panginoon, the seed that fell among the thorns represents those who hear God's word. But all too quickly, the message is crowded out by the worries of this life and the lure of wealth or deceitfulness of wealth, so no fruit is produced. So, marirealize nyo kung bakit yan ang itinuro ng Panginoon sa time na yan. Dahil yung mga nadatnan niyang tao, maraming mga puno ng pag-aalala. Luke chapter 10, verse 39. Dire-diretsuhin ko hanggang verse 42. Sabi niya, her sister Mary sat at the Lord's feet, listening to what he thought. But Martha was distracted by the big dinner she was preparing. She came to Jesus and said, Lord, doesn't it seem unfair to you that my sister just sits here while I do all the work? Tell her to come and help me. But the Lord said to her, my dear Martha, you are worried and upset over all these details. There is only one thing worth
being concerned about. Mary has discovered it, and it will not be taken away from her. That's another classification or another group na mga taong dinatnan ng Panginoon. Yung mga concerns sa kanilang daily activities. At ito ay resulta ng lack of discipline, lack of time management skills. Dahil sa demand ng mga tao sa kanila, may mga kailangan silang gawin. Dahil sa demand ng kanilang sarili, dahil baka sobrang mataas ang standard mo, or workaholic ka, so sa demand ng sarili mo, ang daming mga dapat gawin sa bawat araw. So, pressures of daily activities. Tulad ni Martha, masyado siyang nabagabag ng mga maraming ginagawa, to the point na nag-complain na siya sa Panginoon. Lumapit siya sa Panginoon hindi para magpuri. Lumapit siya sa Panginoon hindi para magdasal o sumamba. Lumapit siya sa Panginoon para mag-complain. Ganun po talaga nangyayari sa mga walang management or time management skills, walang self-discipline, workaholic, sobrang mataas ang standard sa buhay. Ganyan talaga ang kinauuwian nila. Lalapit sa Panginoon para mag-complain. Lalapit sa Panginoon para umiyak. Hindi para mag-worship. So, ang mga taong ito ay sinabihan ng Panginoon nung siya ay sumagot sa complaint ni Martha. Sabi niya, isa lang talaga yung pinaka-importante. Hindi ko sinasabing hindi importante ang ginagawa mo, pero ang pinaka-importante sa lahat. Ibig sabihin, you need to set your priorities right. You need to have a proper priorities sa buhay para hindi ka ma-pressure. Pinapahirapan mo lang ang sarili mo pag hindi mo ayusin yung priorities mo. Ayan ang ibig sabihin ng Panginoon kay Martha. Tingnan mo si Mary. O inuna niya ang makinig sa akin dahil nandito ako sa oras na ito. Pero mamaya yan, tingnan mo. Magtatrabaho na rin yan. Inuna lang niya yung dapat unahin. Kasi alam niya na ngayon yung pagkakataon na ako'y magtuturo ng salita ng Ama. So dapat ikaw, tumigil ka muna sana dyan. Gayahin mo na lang si Mary. Tapos pagkatapos kong magturo, sabay-sabay kayo magtrabaho. So, yan ay lack of time management skills. Kung wala tayong time management skills, mahihirapan po kayo sa daily activities. Hindi kayo makakahabol sa mga dapat yung gawain. Sa mga dapat yung gagawin at tapusin sa bawat araw, hindi kayo makakahabol. Mahihirapan po kayo. Yung mga original na disciples ng Lord, umpisa pa lang naunawaan nila na ang pagsunod sa Panginoon ay hindi dahil sa mayroong personal benefits. Ang pagsunod sa Panginoon ay hindi dahil sa mayroong kang matatanggap na reward. Hindi iyan ang nasa isip ng mga disciples. Hindi katulad ngayon. Marami mga naging disciple ni Jesus Christ ngayon. Marami naging believer dahil sa alam nila na ang Panginoon, kaya niyang tugunan yung kanilang mga pangailangan. Alam nila sa kanilang sarili na kaya silang pasikatin ng Panginoon, kaya silang payamanin ng Panginoon, kaya silang imalasakit ng Panginoon, kaya silang tulungan ng Panginoon sa kanilang mga pangailangan. Alam nila yon. Kaya nagdesisyon sila na unahin ng Panginoon sa kanilang buhay. Pero sa mga original na disciples ng ating Panginoon, wala sa kanilang isip yung personal reward bilang kapalit ng kanilang pagsunod sa ating Panginoon. Isipin niyo si Stephen, no? Si Stephen, bata pa siya. Young people. Nasa group siya ng young people. Youth.
Pero pinili niyang mag-serve sa Lord. At dahil pinili niyang mag-serve sa Lord, so anong legacy ang kanyang iniwan? What if siya ay sumunod sa kung ano ang pinipili ng mga kabataan sa time na yon? Si Andrew and Peter, sila ay mangingisda. Give up nila ang pangingisda para lang sa tawag ng Panginoon, walang inisip na kapalit. Si Thomas and Nathaniel, probably fishermen din, dahil nung si Jesus Christ ay namatay na, sumama sila na mangisda. So probably fishermen din sila. So iniwan din ang hanap buhay para sumunod sa Panginoon. Wala silang ine-expect na kapalit. Ganito yung mga original na disciples ng Panginoon. Wala ka nang makitang ganito ngayon. Kung meron man, konti lang. Si James at John, hindi lamang sila ay mangingisda, kundi meron silang negosyo sa pangingisda. Iniwan din nila yon nang tinawag sila ng Panginoon. Si Matthew, isa siyang tax collector. Hanap buhay niya yon. Sumunod siya sa Panginoon, iniwanan yung kanyang source of income. Simon, siya ay tinawag na zealot, or sa atin ngayon, siya ay activist. Siya ay binabayaran ng mga religious leaders para mag-arouse ng rebellion. Kagaya ngayon, may mga ganon, di ba? Yan ay source of income niya, pagiging aktivista. Kumbaga ngayon, para siyang taga Mindanao, dinala ng Manila para mag-rally. At tuwing may rally, may bayad. Para makarami ng pera, dapat marami ang rally kahit may COVID. So, ganun si Simon. Iniwanan niya ang pagiging aktivista at sumunod sa paglilingkod sa Panginoon. Walang ina-expect na kapalit. Si Philip, si James, si Jude, probably they are business people. Iniwan din yun para sumunod sa Panginoon. Si Judas, na magaling sa pag-manage ng pera. Nag-struggle siya financially. Maybe dahil sa yung kanyang mga kasamang disciples ay maari na mayroong security kahit papano. Pero si Judas, o maaring behavior niya ito, na kahit may pera, pag nakakita ng pera, gustong nakawin yung nakikita niyang pera. Or deceitfulness of riches, gusto niyang magkaroon pa ng maraming pera. Dahil akala niya pag marami siyang pera, may kasapatan. That is deceitfulness of riches. Si Paul, isa siyang Pharisee na mayroong potential na maging chief Pharisee. Nung siya ay na-convert, probably siya ay 28 to 31 years old, so siya ay example sa mga young adults. Yan. As time goes by, nakita ng Panginoon na yung kanilang mga motives ay talagang napupurify na. Ito ang sabi ng Panginoon sa kanila. Mark chapter 10, verse 28. Then Peter began to speak up. We've given up everything to follow you. Sino sa inyo sumunod sa Panginoon na may ganyan siyang testimony? We've given up everything to follow you. Alam mo, maraming testimony ngayon. Nagdesisyon ako na maging follower ni Jesus Christ kasi pinagaling niya ako. Nagdesisyon ako maging follower ni Jesus Christ kasi nag-provide siya ng tuition fee ko. Nagdesisyon na akong sumunod sa Panginoon kasi nag-provide siya ng boyfriend ko, ng girlfriend ko. Inayos niya ang relationship niya sa asawa ko, sa pamilya ko. Pinaunlad niya ang negosyo ko. Pinromote niya ako sa trabaho ko. Kaya ako sumunod sa Panginoon. Ang daming testimonies na ganyan. Pero saan kayo makakarinig ng testimony ngayon? Sabi niya, we've given up everything to follow you. Meron ba kayong ganyang maititestify? Na sumunod ka sa Panginoon, hindi dahil sa mayroon kang gustong makuha, kundi kailangan mong i-give up ito dahil nakaka-istorbo ito sa aking pagsunod sa iyo.
Meron ba kayong mababalitaan ngayon na iniwan ng girlfriend para lamang sumunod sa tawag ng Panginoon? Ang naririnig ko ngayon ay hindi na uma-attend kasi binawalan ng boyfriend. Nalala ko tuloy nung ako ay nag-decide na pumasok sa Bible school. Nagawa ko ito hindi dahil sa pinagawa ng Panginoon, kundi dahil sa sulsol ng ibang tao. Nung ako ay pumunta sa Bible school na ako ay mag-18 years old na ako nun. 17 years old. Sabi ng isang mangangaral sa akin, sinusubok ka ng Panginoon kung gaano mo siya kamahal. I-give up mo lahat. Kung maaari, pati girlfriend mo. Ginib up ko nga yung girlfriend ko sa time na yon. Pumunta ako sa Bible school nang walang closure. Pero at least, kahit ginawa ko yon out of ignorance, no? And out of emotion dahil sa sulsul ng ibang tao. Pero at least napatunayan ko sa Lord na kaya kong i-give up ang kahit ano to follow Him. At least masasabi ko, ginib up ko ang pag-aaral ko, ginib up ko ang love life just to follow Him. So yung ginib up kong pag-aaral ko, dumating ang time ay na-accomplish ko din yon. Nagkaroon ako ng degree na hindi ko na pinaghirapan. Then sabi niya dito, yes, Jesus replied, and I assure you that everyone who has given up house, brothers or sisters, mother or father, or children or property for my sake and for the good news, will receive now in return 100 times as many houses, brothers, sisters, mothers, children, and property along with persecution, and in the world to come, that person will have eternal life. So ito sinabi na ng Panginoon sa kanila nung nakita na ni Jesus Christ na napupurify na yung kanilang motive sa pagiging follower nila kay Jesus Christ. Kaya sabi niya, okay, lahat ng mga ginib up ninyo, lahat ng mga ginib up, bahay, ginib up niyo ang bahay niyo, ginib up niyo ang pamilya niyo, ano mang ginib up ninyo, para lang kayo makasunod sa akin. Sabi niya, lahat ng gagawa niyan, sa panahong ito, sabi niya, aani kayo. At maging sa kabilang buhay, aani kayo. Dahil sa ginawa niyo yan. O ngayon, dahil nababasa nila ito, i-give up na nila yung mga bagay na mahirap i-give up kasi alam nila, papalitan naman ng Panginoon ng siksik, liglig at umaapaw. Ito natutunan ko sa buhay. Hindi ko ito narinig sa kahit sinong mangangaral. It is easier to give than to give up. Ano ibig sabihin doon? Mas madaling magbigay. For example, pera. Mas madaling ibigay ang pera para sa Panginoon kesa i-give up ang isang bagay, lalo na kung nakasanayan mo na. Para makasunod ka sa Panginoon, kailangan mo i-give up ito. Mas mahirap yon. Mas madaling magbigay ka sa mag-give up ng bagay para makasunod ka sa Panginoon. Pero ganyan ang mga original disciples. Habang tumatagal ang panahon, dumadami yung mga impostor na disciples. Ang dami mga fake disciples ng ating Panginoon. Okay, tatapusin ko na dahil lalampas na tayo sa oras na. Christ is our example. No? Christ is our example. Pupunta ako sa sa conclusion. Your best life, no? Your best life begins in losing it. It means if you can accomplish your dream at the expense of your priority, which is Christ, then forget the dream. Forget the dream. Kung ang pag-accomplish mo ng dream mo at the expense of your priority, which is Christ, forget the dream. If you have an opportunity to be cared enough by someone at the expense of your priority, which is Christ, then it's better to live in poverty and in financial lack.
Kung yayaman ka, ang kapalit naman ay mawawala ka sa Panginoon. If you can accomplish each day everything that you need to accomplish at the expense of your priority, which is Christ, then never mind. Kahit hindi mo natapos yan, basta't nabigyan mo ng panahon ng Panginoon. Yan ang Kristiyano. Yan ang mga followers ng Jesus Christ. If God is your priority, that is equal to prioritizing God's Word. Prioritizing God means prioritizing His Word. Kaya pag sinabing, seek ye first the kingdom of God, you must seek first His Word. Kaya sabi ni Jesus Christ, if you continue in my Word, then you are my disciples. So your love to God, nakikita yan sa love mo sa Kanyang Word. So if you don't love His Word, you don't love God. If you don't want to listen to His Word, you don't want to listen to God. So the fastest way to accomplish your dream and for your needs to be met is to set your priorities in order. Prioritize those whom you know you can't live without. Ano yung mga bagay na alam mong hindi mo kaya kung wala siya? Then silang ilagay mo sa top priority list mo. At kailangan mong gawin ngayon. Dahil pag hindi mo ginagawa yan, pinapahirapan mo ang sarili mo. So itigil mo na yung pagpapahirap sa sarili mo. Ayusin mo na kagad yung priority mo. So last verse, ganito ang pagkakasabi ng Bible. John chapter 12, verse 24. Sabi niya, I assure you, and most solemnly say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. But if it dies, it produces much grain and yields a harvest. The one who loves his life eventually loses it. But the one who hates his life in this world, concerned with pleasing God, will keep it for life eternal. If anyone serves me, he must continue to faithfully follow me without hesitation, holding steadfastly to me, conforming to my example in living, and if need be, suffering, or perhaps dying because of faith in me. And whatever I am in heaven's glory, there will my servant be also. If anyone serves me, the Father will honor him. Yeah, sabihin ko sa inyo, if you are willing to lose your life, to lose your dreams, to lose your source of income, if you're willing to lose them because of Christ, your best life is about to come. Hanggat di mo kaya na mawala yun sa'yo, di mananatili ka sa kalagayan na yan. Kinukumbinsin mo lang ang sarili mo, kinukumbinsin mo ang kapwa mo, na pinapakita sa kanila na masaya ka. You're trying to convince them by posting sa Facebook, Instagram, sa Twitter, pinapakita mo na parang ang sarap ng buhay mo, and yet the truth is tinan mo mga post sa Facebook na para lang makonvince ang tao na masaya ka. Ginagawa mo yan, nagpo-post ka ng ganito ng ganyan. No. Harapin mo ang katotohanan. Yung best life, hindi mo mararating yan hanggat hindi ka willing na mawala yung present life mo. Ganyan ba kayo mag-view sa buhay? Okay, so dyan tayo magtatapos.